Alam niyo po ba na ito pong si Alan Peter Cayetano ay talagang sinoplak ng matindi mga kababayan or pahiya ng matindi dito po sa sinabi ni Senator Ping Lacson? Kasi nga naman mga kababayan, ang nag-umpisa po talaga ng gulo sa pagitan ni Cayetano at ni Senator Ping Lacson ay ito pong si Cayetano buhat nung ilantad ni Cayetano at punahin yung salin mga kababayan ni Senator Ping Lacson. So ngayon mga kababayan nito, pakinggan muna natin itong sinasabi ni Cayetano na kung saan ingat lamang daw po sa malicious accusation, maling claims but delicious to hear o masarap daw pakinggan mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Siyempre nakaka-distract, 'di ba? Pagka sabay-sabay at marami tayong iniintindi. So I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kinakabahan na po talaga si Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung mapapakinggan nyo po kagabi yung live niya, di ba may sinabi siyang walang problema sa kanya kung makukulong siya. Pero definitely mga kababayan, kung titingnan nyo, yung mukha ni Senator Alan Peter Cayetano, kinakabahan na po talaga siya. Kasi nga mga kababayan, alam naman po talaga natin na kapag ka nagsalita itong si Senator Ping Lacson, lagi pong may ebidensya yan. Hindi pwedeng nagsasalita yan ng walang ebidensya. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, nung nagsiwalat siya patungkol sa mga flood control mga kababayan at mga ghost project, di po ba may mga nakulong? At kung matatandaan nyo, nung inupakan niya mga kababayan yung Sal ni Rodante Marcoleta, ano ba naging ending? Mismong si Marcoleta ang naglabas ng ebidensya, kaya po siya nakulong. Ngayon naman mga kababayan, mayroong i-final etong si Senator Ping Lacson sa Ombudsman na patungkol doon sa mga ghost project na nangyari sa Taguig mga kababayan. At dito pihadong tatamaan ito pong si Alan Peter Cayetano. Kasi nga kahit yung kapatid niya na si former Taguig Mayor Lino Cayetano mga kababayan ay willing po makipagtulungan para mapatunayan lamang yung mga flood control project, mga ghost project dyan po mga kababayan o anomalya sa mga flood control project dyan po sa Taguig. So ngayon, kinakabahan na itong si Alan Peter Cayetano. Anyway, tuloy pa natin. Din naman, ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. At makikita nyo naman po talaga yung development. Hindi ko na isa-isahin, but ang point ko lang po ay lalo sa ating mga kapatid sa media na hindi, kung wala naman siya talagang itinatago, bakit siya kakabahan? Di ba mga kababayan? Ganun lang yun. Kasi yung mga taga-Taguig naman na makakapagsabi kung binabaha ba sila, kung nakakaranas ba sila mga kababayan ng matinding pagbaha at kung may mga palpak na flood control project ba na nangyari dyan po sa Taguig. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, may mga lugar po talaga sa Taguig ang lubak-lubak pa rin. Di po ba? May mga lugar po talaga sa Taguig mga kababayan na hindi pa tapos yung mga flood control project. So masisilip naman yan once na imbestigahan yung mga palpak na flood control project dyan. Anyway, oy Ma'am Monet, si Reza Force, mega love shoutout na nagtatanong. Pag nandyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin. Kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalian, sa mga corruption issues, sa mga red tape dito po sa Hi Dulce, God bless you. Masalo, Lori, Ami Magatao, Nechki Ku from Singapore, yan, Grace Garcia, thank you po. Hate the sin, love the sinner. Dagdagan ko pa po. Love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, sindikato na yon. So, yun ang gagawin natin. So, ingat lang. Ngayon makikita mga kababayan kung sino talaga ang totoong sindikato. Once na dire-diretso itong investigasyon patungkol dito mga kababayan sa sa mga flood control project na sinasabi ni Senator Ping Lacson na nangyayari dyan sa Taguig. Anyway, tuloy pa natin. Po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view,
he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, maging administrasyon. Dito sa kontra zona, I will give good faith, di ba? I mean, hindi madali humarap sa buong bansa, lalo pagka meron pong crisis na sunod-sunod, di ba? I mean, after 2021, 22, patapos pa lang COVID, pumasok yung Russia-Ukraine conflict, then ngayon po yung Iran-US Israeli conflict, tapos nandiyan pa nga yung problema sa flood control, sa corruption. So napakarami pong mga dapat isipin, dapat tutukan. Thank you, Ferdy Bro Santos, ang ating mahal na konsehal. Thank you po sa mga kagawad, mga kapitan, lahat po ng mga tagiged. Yan yung sinasabi niya mga kababayan na kung papakinggan nyo, lalo na yung mga DD shit, talagang may in love kayo sa mga binibitawang salita ni Alan Peter Cayetano. Pero kapag lumabas yung totoo mga kababayan na siya ay may kinalaman o siya ay sangkot mga kababayan sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan gamit yung mga palpak na flood control project dyan sa Taguig, lahat ng sinasabi niyang yan mga kababayan, baliwala na lang yan. Na sinabi kong tutukan nyo itong lahat, tutukan yung impeachment, tutukan yung flood control, tutukan yung education, tutukan nyo din itong issue na to kasi nga you deserve to know the whole truth, and I believe through the proper process, di ba, lalabas naman yung buong katotohanan. Jojo de Guzman ng Connect TV Hong Kong, magandang hapon sa inyo. So guys, may final edit pa ako dito sa speech kasi nga pinanood namin magkakasama yesterday. So we had to meet pa after. Thank you sa aking staff. Halos midnight na nauwi. Muna ako umuwi para nga magising na maaga then to finish this. But may meeting pa kami ng minority senators para nga i-analyze din ano yung mga priority bills at paano susuportan, ano yung dapat suportahan, ano dapat yung unahin. God bless you guys. Thank you and thank you sa prayers lahat and may all the glory be to God. So guys, maririnig nyo mamaya Jeremiah 29:11 for ibang ano na yan mga kababayan. So ngayon, ano yung sabi ni Alan Peter Cayetano doon sa pinail na kaso ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman? Ingat lang sa malicious accusation. Yan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na kung saan masarap daw pakinggan. Ano po yung mga accusation na ibinabato ni Senator Ping Lacson. Pero mga kababayan, may mga part pa rin po kasi ng live streaming na yan ni Alan Peter Cayetano na kung saan sinabi niya na parang humihiling siya ng ceasefire o tigil putukan dito po kay Senator Ping Lacson. Parang ang dating mga kababayan, tapusin na yung ganitong balitaktakan at magkaayos sila, magkasundo sila mga kababayan. Pero sinagot po yan ni Senator Ping Lacson. At ayon po kay Senator Ping Lacson, ito basahin po natin Ayan. Hinirita ng ceasefire. Nagparinig si Senator Ping Lacson sa ani pabulong na hiling para sa isang tigil putukan mga kababayan o ceasefire. Walang binanggit na pangalan ang senador pero bago ito, nagsumite ang kanyang tanggapan ng mga ebidensya sa umano'y ghost project sa Taguig, sa Baluarte mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Kasi nga, ang sabi po ni Senator Ping Lacson, anong uri ng tao magdideclare ng gera? Toygan ang dala at laway ang bala. Pag nakonfront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa daw. So ibig sabihin, parang ang nangyari mga kababayan dito, humihiling ng pakikipagkasundo mga kababayan o tigil putukan itong isang senador dito po kay Senator Ping Lacson. Ang problema kasi mga kababayan, ang nangyari, inumpisahan ni Alan Peter Cayetano, ito pong si Senator Ping Lacson. Nung punahin niya yung salin mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Ngayon, nung pinatulan siya, biglang humihiling mga kababayan, nagtigil putukan. So ngayon, ito po yung post ni Senator Ping Lacson. Walang ceasefire. Walang ceasefire. Yan yung sinasabi dito mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anong uri ng tao ang magdideclare ng gera na toygan ang dala at laway ang bala? Pag nakonfront ng bomba, magre-request ng ceasefire, tigil putukan pa? Pabulong pa? Diba mga kababayan? Ibig sabihin, kinakabahan na talaga itong si Alan Peter Cayetano. Kasi nga mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, pag pumatol si Senator Ping Lacson, talagang makukulong. Makukulong talaga mga kababayan. Katulad din na Rodante Marcoleta. Diba? Katulad din na Henry Alcantara.
at nung iba pa na mga isiniwalat ni Senator Ping Lacson. Kasi nga sa totoo lang, bago naman talaga magsalita si Senator Ping Lacson, alam naman po talaga natin mga kababayan na pag sinabi niyang may ilalathala siya, pag sinabi niyang may ibubulgar siya, may kalakip na ebidensya po talaga yan mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, kasi sa totoo lang, gustong-gusto ng kampo ni na Senator Ping Lacson, ni na Senator Erwin Tulfo na ipagpatuloy talaga mga kababayan ng investigasyon sa maanumalyang flood control. Pero may mga umaano daw mga kababayan, may mga gusto daw pong pumigil o hinaharang daw po ng minority senators yung Blue Ribbon Committee mga kababayan or yung pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. Akala ko ba sinasabi ni na Alan Peter Cayetano na gusto nila na ipagpatuloy ang investigasyon sa maanumalyang flood control o bakit hinaharang nila yung Senate Blue Ribbon Committee? So ngayon ito i-play po natin. Katakda na sa Huwebes ang pagdinig ng Senado para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Makaraan ang sona ng Pangulo kahapon. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo. Ito yung balita no nakaraang araw, ikinonect lang natin dito mga kababayan kasi nga baka may malaman ng taong bayan kung bakit nga ba hinaharang mga kababayan ng minority senators itong Blue Ribbon Committee kasi may tatamaan po talaga. Kasi nga 'di ba sinabi ni Senator Ping Lacson, meron siyang ibubulgar sa mismong pagdinig ng Blue Ribbon Committee at siguradong may minority senators ang tatamaan mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Na may humaharang sa Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live. Angela. Ninya, matapos nga ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ay naghahain ngayong araw ng mga panukalang batas at resolusyon si Senator Erwin Tulfo para nga mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Kabilang na dito ang Senate Resolution number 537 upang imbestigahan ang systems loss charges sa ilalim ng IPIRA Law. Senate Bill number 2239 na nagtatanggal. Kasi sa totoo lang, kailangan naman talaga nilang trabahuin yan. Kasi yun yung pinaka-priority bill mga kababayan na kailangan mapakinabangan na po agad talaga ng taong bayan, yung matanggal yung system loss na yan. Naaari ba ang taong bayan na yung mga negosyante, sila ang may negosyo, pero tayo ang magbabayad ng problema ng negosyo nila? Hindi pwedeng ganun. Kaya dapat po talaga tanggalin na yung system loss na yan. Anyway, tuloy pa natin. Sa energy tax at Senate Bill number 2340 upang ibukod ang systems loss sa VAT. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa July 30. Susubukan ho natin before the end of this year na yung systems loss, unahin po natin, pati yung VAT value added tax na yan. Kasi doble-doble no meron ng IPIRA, meron pang VAT, tapos may energy tax pa. Marcoleta, Senator Marcos. Samantala isinawalat din ito. Ito yun mga kababayan, no? Di ba ito yung bill ng Meralco natin? Yan yung bill ng Meralco. So ngayon makikita nyo yung system loss dito sa likod oh. Ayan oh, dito. Kita nyo kung gaano kalaki yung binabayaran ng taong bayan dyan sa system loss na yan. Kaya nga naaari ba mamamayang Pilipino na yung Meralco may negosyo ng ganyan tapos tayo magbabayad ng problema nung aberya ng kanilang negosyo? Hindi pwedeng ganun. Kaya dapat po talaga tanggalin yan. At since binanggit po yan ng presidente sa SONA, yan po talaga yung pinaka-priority bill na dapat ay mapakinabangan na agad ng taong bayan sa lalo't madaling panahon. Anyway, tuloy pa natin. Tulfo na may humaharang sa nakatakda ng Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na hutapin ituloy yung Blue Ribbon. O, di ba? Tapos sasabihin ni na Alan Peter Cayetano, ay gusto nila malaman yung katotohanan. Sasabihin ni na Rodante Marcoleta, itinago ang katotohanan. Yun nga mga taga-minority ngayon ang gustong-gustong maimbestigahan na yung issue ng flood control mga kababayan at malakihang korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Diyan po mga kababayan sa mga flood control project na yan at yung mga ghost project.
Ngayon, ito sinabi ni Senator Erwin Tulfo, hinaharang ng mga senador doon po sa minority at sinasabi na wag na daw ipagpatuloy yung investigasyon sa maanumalyang flood control. Tapos babalik rin nila sa publiko yung kwento. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Tinukoy ni Tulfo na obvious ang dahilan dito, batay na rin sa mga naunang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Ngayong araw kasi sinumite ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya ng maanumalyang infrastructure project sa Taguig. Ang baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadiskubre rito ang mga ghost projects, double appropriations, illegal reclamation at paulit-ulit na paggamit ng lumang larawan para makasingilan ng mga bagong kontrata mula pa noong 2019. Diba? Na sapat na raw para sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Sa ibang balita naman, ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol, naghain ng manifestation ng prosecution. Sabi dito nung isang DD shit, bangag ka rin pre. Mamaya ipapakita ko kung sino yung bangag. Natatalima sila sa Senate Impeachment Court tungkol sa sequence of presentation of evidence. Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang tugon dito ng depensa naman at ito nga ay makaapekto doon sa takbo ng paglilitis dahil bukas nakatakda ang dalawang kawani ng land bank na humarap para nga sa Article 1 or misuse of confidential funds. Niya? Maraming salamat, Angela Babad. Di ba mga kababayan, maliwanag na sinabi dito na hinaharangan ng minority senators yung investigasyon sa maanumalyang flood control, mga kababayan. Hinaharangan nila na wag matuloy. Nang sa ganon, wag matuloy itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Tapos baligtad yung sinasabi nila publicly. Diba? Parang ang dating pagka nagsasalita sila sa publiko, sa mga live selling nila, sinasabi nila na ayaw ituloy ng minority ni na Senator Ping Lacson, ni na Senator Erwin Tulfo yung investigasyon sa maanumalyang flood control. 'Di ba? Pero sila naman pala ang humaharang para hindi matuloy yung investigasyon. So ibig sabihin, natatakot sila mga kababayan. Kaya siguro ganito yung mga binibitawang salita ni Alan Peter Cayetano na kunyari nagpe-pretend na matapang, pero definitely mga kababayan, kinakabahan na. Kasi nga malaking posibilidad na kapag lumalim yung investigasyon doon sa mga ghost project, mga anomalya na nangyari dyan sa Taguig, malaki ang posibilidad na tamaan siya at makulong siya. Ano po mga kababayan, katulad ni Rodante Marcoleta at nung iba pa na mga senador na nakulong. Ito, ituloy pa natin. Sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na wag niyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot. And I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan, sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi sila naman kasi ang umamin eh. Paano ba naman hindi makukulong si Rodante Marcoleta? Siya mismo ang nagpakulong sa kanyang sarili. Kaya nga mga kababayan, ito wag niyong kalimutan na napakagaling na abogado ni Rodante Marcoleta kasi siya yung kauna-unahang abogado na ipinakulong niya yung kanyang sarili, mga kababayan. Siya mismo ang nagpakulong sa kanyang sarili. Kung hindi siya nagyabang doon sa kanilang programa, kung hindi niya ibinulgar na siya'y tumanggap ng pera na 75 million habang siya ay sitting congressman, hindi po sana siya masasampahan ng kasong plunder. Kaso nga lang problema, umamin siya. nga ni Senator Jinggoy sa tamang panahon, 'di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin niyo po hindi stressful, kung tingin niyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak. Kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po yung pangarap. O di gawin mo, senador ka eh. Gawin mo, senador ka. Magpasa ka ng mga panukalang batas na matutulungan yung mga kababayang Pilipino natin sa liblib na lugar. Hindi yung puro media lang kayo nagsasalita, puro sa live selling lang kayo nagsasalita sa mga Facebook ninyo pero wala naman kayong action sa personal. Harap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita.
madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Oh. Senator Lacson ay never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Diba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal eh, kapag pinail nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Kita nyo, nagpapaawa na. Sabi ko sa inyo, kinakabahan ng mga kababayan eh. Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, Hindi kasi mga kababayan, ito sa tingin nyo ba, gagawin ba ni Senator Ping Lacson na mag-file ng kaso sa ombudsman kung alam niya sa sarili niyang wala siyang ebidensya? Hindi. Dahil nga mga kababayan, alam naman natin, once na nag-file ng kaso itong si Senator Ping Lacson dyan sa ombudsman, nagpasa ng mga ebidensya, talagang matibay yung mga ebidensya na hawak niya. At hindi naman siya basta magsasabi na may ghost project, flood control project, substandard na proyekto dyan sa Taguig kung wala siyang ebidensya at kung wala siyang nakita mga kababayan at kung wala siyang nalaman. Ang problema, kaya nagpasa ng mga ebidensya itong si Senator Ping Lacson sa ombudsman kasi nga matibay yung ebidensya. Nakita niyang may problema talaga at may korupsyon na nangyayari dyan po talaga sa Taguig. At posible na tamaan dito si Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano, kumukuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang problema, tanong ko sa inyo mga kababayan, naawa ba kayo kay Senator Alan Peter Cayetano? O press 1 sa mga naaawa, press 2 sa mga hindi. may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Problema, di ba, nagkaroon ng coup sa Senate, nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya. Yan ang dahilan ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, pero maliwanag naman na kung wala talaga siyang tinatago at kung wala siyang kinakatakutan, bakit siya matatakot? 'Di ba? Kung wala naman talagang ginawang pagnanakaw at korupsyon sa Taguig, bakit matatakot? Bakit kailangan magpaawa sa social media? 'Di ba mga kababayan? Ganun lang 'yon. Kung alam mo naman sa sarili mong malinis ka, bakit ka kakabahan sa mga ipinapile ni Senator Ping Lacson? Kabahan ka kung alam mo sa sarili mo na mandarambong ka din. Di ba mga kababayan? Anyway, comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hinggil po dito sa pabulong na hiling mga kababayan na tigil putukan itong si Alan Peter Cayetano kay Senator Ping Lacson. Comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hinggil po dyan.